Ayan guys, welcome to my vlog. So ayan guys, the time is 1:45 and the morning. Hindi pa ako natulog kasi inantay ko pa yung pinakuluan kong mga alimango. Nang galing dala ni Serba, ikag butuan. So ayan, pinakakuluan ko muna sila guys. Ayan. Dalawang dalawang salang yan kasi ang dami man. Para yan sa guys. May bisita kasi kami ngayong Sabado. Mga Chinese chicken. Mga friend ni madam ng mga Chinese pa. Magpunta mo sila doon sa rest house ni Madam Tutsik. So, nagdala si Sir ng alimango. Antayin na lang natin guys pag pag okay na siya. Or perfect ba? Antayin lang natin siya luto, saka na tayo matulog guys, diba? Naantok na talaga ako guys. Ay, naantok na ang beauty ni Sarah Gaga. Ayan. A few moments later. So ayan guys, ang daming crabs galing sa Butuan, dala ni Zero. Ayan o, buhay na buhay pa guys ang crabs. Ayan, hindi lang yan, mayroon pa dito oh. Buhay pa guys. Tingnan mo. Oh, gumagalaw pa. Ano ko na lang siya guys. Paano ko na siya na magbaba talaga siya. Oh. Magbaba talaga siya. Magbaba talaga siya. Magbaba. Nagbabaan sila guys. May iniinitan. Kaya ako siyang i-boil muna. Kasi baka bukas masira pag hindi mo i-boil. So, ayan. Galing yan sa Butuan. Dala ni Sir Joel. Para kay Madam Tucci. Ganyan niya kalab si Madam. Ayan. Ano na siya. Ganyan niya kalab si Madam Tucci, guys. Hindi niyo lang alam. Oh, gumagalaw pa. Oh. Tumakas pa yung iba. Oh. Hindi pa kasi siya mainit. Kaya tumakas yun. Ayan nila sa init. 2,000 years later. So, ayun guys, tingnan natin yung nilapuan nating alimango. Oh my goodness! So very yummy! Ayan. Mayroon pa dito guys. Dalawa kasi itong sinalang ko eh. Kasi naman cash ang dami. Ayan oh. Oh, diba? Mainit kasi eh. So, ayan guys. Ang sarap-sarap. Diyos ko, dali lang mo. Order na mo sa akon. Kaya ako na ipa-GNT. So, ayan guys, ang alimango na dala ni Sir Joel. Galing po ito sa Butuan City. Ayan, pinakuluan ko guys. Baka mamatay sila ba o masira. Mas maganda yung pinapakuluan mo. Kasi hindi mawala yung taba niya. Diba? Perfect. Oh, sarap naman yan, oy. Sobra. Ayan, makasaragaga. Ayan, ang sarap. Super yummy. Diba? A few moments later. So, ayun guys, mga kasaragaga, for today's video about sa birthday na naman ang kasama namin dito guys na si Roxuling. Ayan, andun siya kasi sa Marahan mag-birthday kasi andun na siya na-assign guys. So, abang-abangan na makaganapan sa birthday ni si Roxuling. Kagabi guys, dumating si Sir galing sa trabaho. Nag-uwi na siya dito sa Davao. May dala siya maraming crabs. So, ang crabs kasi guys, siyempre pwede pa umagahan mo pa kasi masira yun siya, mamatay yan. So, ako siyang pakuluan ng tubig para, pakuluan ko ng tubig, tapos lagi ko ng kunting asin para ready to eat na siya guys. Yun lang pagluto niyan. Dali lang mo nilutuin ang crabs. So, ayan, abang-abangan ng mga kaganapan ni Sarah Gaga for today's video. Ayan. Mga kasaragaga. Malapit ng reunion namin guys. Wala pa akong pamasahe. Reunion namin ngayong 5
Sabado. Sana naman ako dito maghanap ng ano ang pamasahe ko guys. Sino makaano dyan makatulong. Sige lang, kaya ko yan to. Kayang-kaya ko to guys. So, hanapan ko na ng paraan. Diyos ko Maria, Diyos ko. Lason ito ng mga problema natin dumating sa buhay natin guys. So, hindi natin alam. So, mag-reunion kami magkakapatid. Tapos kasi wala na kaming father. Naiwan na si mother na lang. So, mag-reunion kami magkakapatid. Sa mga apo na, sa mga anak ng kapatid ko, sa mga anak pa nila. So, kumbaga, tuloy-tuloy ang mga generation sa mga Agudo family. Kaya mag-reunion kami ngayong Saturday, guys. Abangan ang mga kabanata ni Sara Gaga sa pag-reunion sa Agudo family. Ayan. A few moments later. So, ayan guys, napakatahimik sa mansion ni Madam Tucci. Kasi yung kasama namin dito isa, yung babae ay umuwi na po sa kanila kasi walang mag-alaga sa anak niyang bunso. Kasi nag-aaral, tapos yung asawa niya guys ay nagtrabaho doon sa Zamboanga. Si Ate Anet ay umalis na po siya dito at nagpaalam siya ng maayos kay Madam Tucci. Yun ang dapat gawin sa mga katulong. Pag umalis ka ay magpaalam ka talaga. Huwag kang basta-bastang tumakas. Kaya nako, malaking ano yan, malaking issue yan. So, kailangan mo talagang magpaalam ka ng maayos sa amo mo. Kumbaga, respeto ba? Respeto ka naman sa amo mo. Hindi ka basta-basta lumayas, ka basta umalis na hindi ka nagpapaalam sa amo mo. Diba? Hindi man yan tama. Dapat magpaalam ka sa proper na talagang paalam na o yung dahilan, ang reason bakit ayaw mo na magtrabaho dahil ganito, ganyan. Magpayag naman yung amo natin yan kasi may mga reason naman tayo. Mas priority talaga natin yung mga mahal sa buhay, yung mga anak. Ano sa tubig ay guhaw ang kamil. Guhaw ko guys. Ang ulam naman kayo ng tanghali ay Diyos ko munggo. Sinaluan ng mga buto-buto sa baboy. Ayan. Munggo. Yan ang ulam namin sa tanghali guys, munggo. The very very delicious ang gulay. Kaya pagpunta namin doon sa sa Vietnam, doon kami sa street food, magkain kami talaga nung pinapanood namin yung mga pagkain ng mga gulay. Ano ba yung niluto nila, parang mga hotcake. Yun, tikman namin yun guys. Abangan ang mga makaganapan ni Sara doon sa Vietnam. Saka doon sa Cambodia at saka sa Thailand. Abangan nyo guys. Hindi ako nagmamayabang, pinasama lang ako ng amo ko. Wala akong pera, wala akong wala akong pocket money. Kung sino naman dyan mahawa dyan. Ay nako, Diyos ko Lord. Ayan, so happy trip na lang for me sa aming apat. Ayan. A few moments later. Yan guys, ang bilis ng oras. Alas 4 na. Ay Diyos ko. Maggabi na naman guys. Tomorrow another day na naman. Diyos ko guys. Mag alas 4 na talaga siya guys. Kailangan na natin mag-asikaso na naman sa hapunan natin. Diba? So, ingay doon. Ingay doon guys. Ang ganda ng bulaklak Ganda ng bulaklak guys. Maganda talagang bulaklak pa andyan sa loob ng bahay. Outdoor kasi ito na flowers. Bawal to sa indoor. Bawal to sa labas kasi bawal siya sa init. Ang mga ganyan na klase ng bulak bawal sa init guys. Dapat nasa loob siya ng bahay at alagaan at diligan ng maayos para ayos tuloy-tuloy yung niya guys, healthy sa flower. Katulad sa atin kung di tayo magkain, wala tayong healthy. Puro tayo stress. Dapat kain tayo, ito lang ulam, kain. Ito lang ulam, huwag tayo pipili kasi hindi naman, paglabas natin sa mga magulang natin, wala naman tayo kasamang ulam. Diba? Ang importante malagay yung tiyan natin. Hindi tayo makarte-arte. A few moments later. So, ayan guys, kasi nagsabi sa madam mo, pagising siya ng
3:00. So ginising ni si Rockjing ng 3:00. Sabi man niya na sa kanila sa gisingin pag dumating na si Sir kasi walang driver. Wala kasi kaming driver guys. Kaya inantay naman si Sir kasi yung driver niya ni Sir ay yung magdadrive sa sasakyan. So antayin na lang namin. Kasi tulog pa mo po si Madam guys. Tulog na tulog talaga siya guys. Kaya nung oras siya natulog mga 1:00. Nagising siya kagabi. Nagising siya kagabi is 1:30 din ng umaga. Bumalik siya ng tulog, 1:00 din. Wala siyang tulog guys. Ganyan si Madam. Pag may stress, kawawa. Kaya andun ako palagi sa kanya. Kasi man ako sa kanya guys, nag-alaga. Kaya hindi ko pwede mawala sa giliran ni Madam. Kaya mawala man ako, si Lord nang bahala dyan. Kung mawala ako, si Lord na nakakaalam kung nasaan ako. 'Di ba? Yun lang. Kailangan lang natin ng guys na malakas. Baka ma-healthy tayo ba kay Diyos ko dahil idara na ba yata eh. Tigulang na ko guys, wala pa dyan ko boyfriend. Hindi na ako mangharap niyan guys. Ayan, gusto lang ako ng walk-in na lang, mag-walk-in. Mag-walk-walk na lang ako guys. Kung may madapa, ayun. Akin yun. Pag nahulog sa kanal, hindi akin yan. Mabaho na yun. Ayan, ganyan lang talaga ang buhay guys. Magtawa lang tayo kaya tayo lang mag-isa. Para akong sira ulo dito. Ako lang isa. Kasi nagbibideo ko sa sarili ko guys. Nagtawa lang ako kasi sa edad ko ngayon 45 years old, I'm still single. I'm still virgin, 100% virgin. True. Joke lang guys. Pachika lang na sa patawa lang po sa inyong mga subscribers na ni Sara Gaga para alam nyo guys kung ano talaga si Sara Gaga. Single po ako guys. Hindi po ako taken. Kasi kung taken ako, wala na po ako dito kay Madam. Hindi andun ako sa farm. Kasi kung mag-asawa man lang ako, doon lang ako sa farm. At least, andito pa rin ako sa pader ni Madam Tucci. Di ba? So, huwag natin makaharap ng mga ganyan. Uy, ang atin sa atin na nga, makakain ta araw-araw, makapagbigay tayo sa mga magulang natin. Kung talagang kailangan natin, pwede naman tayo lumabas. Maglabas tayo, maghanap tayo ng kaligayahan. Kaligayahan sa sarili natin, di ba? May pera tayo, say, go. Walang pera, magpuyo. Magpuyo ka sa daplin. Wala mo kay kwarta. Magpuyo tani guys. Mga baklang walang pera, mga nahimik na lang tayo. Huwag na tayong basa-basang sumugod sa mga lalaki. Baka mamaya madala natin ay bukol o black eye. Yun ang kadalasan ngayon sa mga baklang sa mga baklang sobrang Makati. Diyos ko, mabugbog. Pwera na sa mga baklang na may pera. Kadalasan talaga sa baklang ibang yung mga walang wala silang respeto sa sarili nila. Ala to the highest panglaki. Paghingi ng pera, wala namang kibigyan pera. Black eye bakla, naka-blast on og red. Blast on og red og 1 month na. Blast on na hindi matanggal. Na, may reason ni mga katul kang bayot. Wala kay kwarta, magpuyo lang ka. Magpuyo. Gulat kag makakwarta ka. Diba? Darating at darating din yan sa iyo. Di naman tayo yung sabihin na, ay, hindi magbibigay naman talaga tayo. Wala naman talagang bakla na hindi nagbibigay ng pera sa lalaki. Kasi di naman tayo tunay na babae. Kahit nga yung mga bakla na nag-asawa nga, di siyempre, magbigay din yung sa kasama nilang lalaki, di ba? Imposible kung di ka magbigay. Huwag niyong sabihin sa akin yan. Alam ko yan dahil may boyfriend ako noon. Iniwan niya ako sa area. A few moments later. Guys, magpunta na naman kami doon mamaya sa farm. Kasi tingnan ni Madam yung mga ginagawa doon sa mga trabahante ni Madam doon guys. Paano kasi siya nagpakural siya ng hollow block na 2 hollow block lang din na sa babaw. Yung parang cyclone wire. Kasi doon sa farm guys may mga aso na pumapasok doon sa farm ni Madam na kinakain yung guys. Namatay yung mga Chinese chicken namin doon kasi kinakain ng aso. Kaya
malalaking aso, 3. Tapos, nagpunta kami doon sa, mga bahay-bahay. Hindi man na sa kanila yun. Iyon kung sino yung aso na yun. Kung sino ka mang may-ari ng aso nung kumakain ng hayop namin doon sa farm. Lagot ka sa akin. Huwag ka magpakita, ha. Wala kayong dapat, mamuhi man mo ka ng iro. Dapat inyong higtan. Iro nga kuan man siyang iro, askal. Dapat inyong higtan, inyong pakaunog tarong pala di mga unog mga hayop dili maka disgrasya sa ibang area. But kinulong na lang namin yung gansa, guys. Kapati yung gansa gidumog among gansa dito. Mo na lang gikulong na mo tong mga maliliit na maliliit na manok, may mga piso man. Tapos may nakatira doon sa sa kabilang bakod. Inangkin na naman yun yung mga manok namin doon. Hoy! Hindi namin yung kilala. Inangkin, ay nako. Sinabihan talaga siya naman na alisin nyo yung nyo dyan, yung kulungan nyo. Pag hindi nyo inalis, sunugin ko talaga. Inalis talaga niya kasi takot siya. Si inangkin na niya yung mga manok namin doon. Pag pupunta sa kanila, kasi nagkapakain siya ng manok. Siyempre, magpakain ka na, magpunta man talaga yung manok. Angkinin na, hindi na niya bitawan. Kukunin na niya, angkinin na sa kanya daw yun kasi siya nagpakain. Hoy, kapal ang mukha mong lalaki ka, ang pangit mo pa. Yun parang siya guys, parang adik, ang pangit ng mukha. Hindi ko alam kung taga saan yun siya. Siyang kapitbahay namin doon ba sa farm. Manda lang yun pag doon na kami makatira. Natanggal na talaga yung niya doon, kulungan. Bullshit. Na-stress ako. So kasi sayang yung guys, Chinese chicken. Ang kininda nila yung mga manok ko, nawala na yung mga inahing manok doon kasi sabi niya sa kanya daw yun. Hoy, bakit ikaw lang may manok na ganyan na kulay? Inangkin niya kasi wala man kami doon palagi. Tsaka wala na rin yung caretaker. Pupunta lang kami doon pag umaga kasi pakainin namin yung manok. Papakainin naman? Wala naman manok doon. Doon naman sa kanya. Hindi naman niya bibitawan. Bad yan, ha. Huwag mo ulitin yan, ha. Manda ka pag ka magpakita sa akin doon. Pupunta ko mamaya. A few moments later. So, ayan guys, mga kasaragaga. Thank you so much sa mga subscribers si Saragaga. For today's video, ang mga kaganapan ay always check, ha. And then, ayun, yung nagluto ako ng alimango. Diba? Sarap ng alimango, guys. Panoorin nyo, ha. Don't skip my ads. Don't skip my ads si Saragaga. And paki-share and like and subscribe. Kung hindi pa kayo updated sa YouTube channel ni Saragaga ayan, update na kayo guys. Saragaga Vlog. So, ayan, mga kaganapan ngayon is magpunta kami sa farm pagising na ni Madam at saka pagdating ni Sir. Kasi Sir, nagbili na siya ng solar. Kasi, palagi ko na solar na lang gagamitin ko dun sa bahay ko guys para wala ng wire manakaw. Kasi yung bahay kubo ko doon guys, sinakaw yung wire. Sinira yung ko doon, yung sa ilalim ba yung parang box ganit sa sa wire. Sinira talaga sa magnanakaw guys. Sana kung sino ka man nagnakaw sa mga wire ko doon sa bahay kubo ko guys, si Lord na bahala sa'yo, ha. Ninakaw talaga yung pati bahay kubo ko, ninakawan ng mga wire. May wire kasi dumi doon na sa mga makanto-kanto kasi madiliman, gilagyan namin ng ilaw. Pag tingin ko na wala na, hinila na yun kasi yun na wire, mahal yun, may binta yun. Kasi bili ni Madam nung isang box is nasa 3 plus o 4 plus yun na wire. First class talaga yun na wire guy na di basta-basta masira. At kagatin man yun ng daga, hindi talaga basta-basta siya makagat o di basta-basta masamad. Grabe magnanakaw guys, walang pili. Pati doon sa bahay kubo ko guys, inaano pa niya. Wala ka talaga magnanakaw ka talaga. Hindi mo naman talaga iniisip na kawawa naman tong bahay kubo ni Sarah, wala pa nakatira. Nakawan pa ng wire. Diyos ko naman sa inyo,
Huwag naman kayo maganyan. Huwag naman kayo maganyan sa akin kasi kahit walang tao doon guys. Wala kasing tao doon sa farm kaya nanakaw yung mga ano namin doon. Mga wire. Nanakaw. Paano ta? Electric pan kay. It's very init ba yun? Ay. Oh, ayan. Diba? It's very init. Hindi tayo magyaw-yawan na. So, ayan guys, excited ako ngayon sa reunion namin. Ngayong Saturday pohon. Sana, Lord, i-guide mo kami lahat. I-guide mo kami pamilya na Agudo family sa inaot na ang pagtapok-tapok ay naging successful at maging tiwasay pa ako. Walang, kasi may mga ano man talaga may mga ano man talaga guys na may mga kapatid naman talagang magtutol, di man talaga maiwasan yan guys. May mga kapatid man tayo na hindi natin maintindihan, di ba? So, kaya kailangan ko talagang mag-attend kasi ako man talagang pinakamaldita. Ako ang magbadlong sila, ako ang mag-ano kasi ako ang mataray ba yun? Diyos ko. Ako ang mataray pero hindi ako masunod. Maka-advise lang ako sa kanila kahit ano, hindi ako kahit yung matanda pa sa akin ako. Pero ang problema ko lang, saan na naman ako magkuha ng ano pamasahe? Malayo pa naman yun guys. Punta doon sa Tagum, doon pa ano pa siya. Awa. 2 rides galing sa Davao to Tagum is nasa ewan ko magkano na yung pamasahe doon. Hindi ko alam. Sa gawin ko lang yun ng paraan guys. So ayan. Bye-bye mga kasaraganga. Please don't skip my ads. Sana. Ayan. Thank you so much. I love you all.